Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod, masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May nga hapon sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Kumusta kamo? Hinaut pa sa bunta na amo sa inyong kapiskay. Madasigon nga hapon samtang mga sunod o nagaatang nagapaabot ni ato karong pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas program. Kining atong programa mabati katulo sa usa ka semana gikan sa matag adlaw nga Lunes, matag adlaw nga Miyerkules ug Biyernes. Karong adlaw kay Miyerkules kaduha kini nga hugna sa atong pagpadagan sa programang Nuda Veritas sa tibok semana. Ang maong programa para ni sa atong mga late tuners no sa bag-ong mga tigsunod dinhi sa atong karong pagpadagan sa programa. Usa di ka oras o mudawat sa mga pautana gikan ninyo nga ipadala dinhi sa contact number 0917 704 3210. Ako sublion ang contact number sa linya sa ato sa cellphone 0917-704-3210. So mao na ang ato ang contact number. Unya ako lang ning ipahibaw nga mudawat pud ta og pangutana direkta diri sa Facebook kay ang atong Facebook karon okay no. Dili pareha ganin ng buntag nga ubay-ubay sa ato mga sukintig paminaw. Gusto silang magpabulot silang pulso pero nahikawan sila. So akong huwatan ang inyong pangutana. Paibaw ko lang pod nga kining ato ang programa do na tayo YouTube channel no o inyo ning matultulan pinagi sa pag-type lang diha sa YouTube Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Diha puno-puno sa ato ang gipang post sa baong nga programa part no. O makapili mo unsay gusto nga topic. But take note nga kini nga programa taas no. Mapura mo pagpaminaw. That's why i-advise ko diha kaninyo nga kung gusto ko mo nga maminaw, siguro ninyo nga naamoy taas nga oras. Aron masabtang yun ninyo ug maayo ug unsa ang gipang takol nato nga mga pangutana. Ang mga pangutana nga ato ang madawat dinhi inyong ipadala may kalabutan sa balaod. Kaya ato kining paningkamutan nga mahisgutan in a form of information o education sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay? Nala, dito langan pa din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulubanon kadyot lang ha. Asa na ba ito? Kaganina doon ay pangutana nga ako ang nabasahan nga ingon ko gisaad nako nga atong isgutan panahon sa kuan kining Nuda Veritas muni akong gipangita sa pagkakaron para mahawan ang lugar dire. Dili na ta makonsensyahan nga kini bang naapatay obligasyon unya ra ba wa manato masunod mo na nga akong kasilip-silipon ako dire ug asa na to kay atong pagatagdon ang mga pangutana
Okay, kadyot lang ha. Kung wa ko masayop, gikan kadto kang nag-acronym og ODJ. Oo. Ambot og asa na to. Nakapaingon. Kadyot ha. Kay murag mubo mga nitong pangutana part. Kadyot lang ha. Kay gasayangan manggugo. Abi nimo nganong nga nakaingon ko nga sayang. Gihaguan ba na nila dukdok? Oo. Alright. Ade mubo ra gud nga pautana. Meantime pabuto na ko inyong mga pautana diri sa Facebook, diri sa ko sa 0917-704-3210. Dagantag mga pangutana nga nakapinding diri ilabi na sa ato mga walk-in pero tagaan ko ni preference sa ato mga kaigsunan via sa cellphone o sa Facebook. Ako ding basahon pod o ingon nga masabtan ni og maayo sa atong mga suki. Ang pautana mo ni gikan ni ODJ ni Dr. Othel W. Galamiton. Ingon siya nga tigpaminaw kuno siya sa atong programa og mainta og karon nakagayon siya og tune in sa radyo kay aron nga maghinan niya og oras pagpaminaw dugtong sa iyong gipadangat nga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Ingon pa niya, Sir Frank, ODJ again listening. Unsay mga requirements aron magpatitulo sa yuta? Go. Ang pagpatitulo sa yuta di man lisod basta naalay budget sa pagpatitulo, no? Morning procedure sa pagpatitulo sa yuta. Panalitan karon nakapalit ka og yuta sa imong silingan. Okay? Take note, nakapalit ka yuta sa imong silingan. What are the documents to be prepared nga ma-cover diha sa pagbaligya sa yuta? Number 1, kung magpalit ka og yuta, muning mahitabo na kontrata, absolute deed of sale na contract. Alright. Kana importante kayo, unya dayo na kay ika-presentar, concealer ka, doon na kay ika-presentar nga original copy or duplicate original nga kopya sa titulo sa yuta sa seller nga i-presentar ka na nga to mismo sa buyer. Alright. Pinirmahay na dahin mo. Natural, magpirmahay magyud mo. Alright. And so, kini nga papilis mo na pinaka-basic nga pangitaunon yun o guay may tabo nga matituluhan o dili may tabo nga doon na yuta matituluhan kung wala ni titulo sa yuta o ang absolute deed of sale. Kung doon ay ubang mga supporting documents nga i-require gikan sa BIR, imula nang i-comply. Dili man lisod. Ang pinakabugat nga requirements kanaramang absolute deed of sale. Alright. Nakabayad ka na sa buhis, and that is one requirement. Kanang gitawag na to o capital gains tax. So magbayad kag 6% sa buhis nga imong ibayad ka na ngadto sa BIR. Okay? Pag humana na og bayad, na humana ang tanan, makadawat ka na dayon og gitawag nga certificate authorizing registration, meaning sa imuha nga yuta nga napalit. Kung naa ka na, imo nang dadon ditong dapita sa registry or register of deeds. Ang tanan nga mga papilis nga imuha nga nabitbit silbi, imo nang dadon sa register of deeds. Dito sa silong sa register of deeds na ay kanang clerk diha nga musangit ka dito og imong ipakita ang mga papilis aron masuginlan ka basin og doon na pa'y kulang nga papilis or okay na ang papilis. Pag humani ana with all the attachment, no, ang pagabuhaton nimo mao nga imo na din ka nang i-pass, imo nang i-file dito sa appropriate nga opisina, tultulan ka og asa dapit dito sa taas
sa opisina sa Register of Deeds. I-record na tanan dito ang imuhang mga papilis nga nahuwiran, tanan nga papilis ha. Ayaw kung panalitan pag-review doon ay kulang i-comply. Kaya kung dili nimo na ma-comply, dili mabalhin ang original nga titulo or dili mabalhin ang pangalan gikan sa tag-iya or gikan sa nagbaligya, paingon nimo as a buyer. Kaya ang mag-process niya na mauman ang Register of Deeds. So, i-comply yun na nimo. Okay? So, comply na. Tuan na dito sa opisina. Sugindan ka na dayon nga. Niya naman ning imong papilis, amo nang na-receive, naamay muraog acknowledgement receipt nga ihatag diha sa imo ha. Balik kanining mga panahon na aron makuha na nimo ang bag-ong titulo sa yuta. Ingulan na ka-simple, ma'am. Pero na ay gitawag na to og filing fee na itong bayronon. Ang dako-dako lang nimong bayronon, ilabi na kung magbayad kag capital gains, no? Ilabi na kung capital gains tax ay mong bayronon, dako-dako gid lugar na. Ang capital gains tax, ang basihan sa computation niya na ang total cost sa pagpalit sa luna sa yuta, 6% of that. Nga sa ato pa nga kung napalit nimo ang yuta, mga 500,000 pesos gikan sa seller. Ang magkakitabo niya na i-multiply nimo by 6%, mao nang mulugwa nga bayronon nimo sa BIR nga capital gains tax. So taga na kita og kwarta niya na. So ingon na lang ka simple man na ka ngano naa kayuta. Di ka maproblemahan may tungod niya na. Ha? Paki-take note lang. Just in case ug do na kay clarify, ayo pagduha-duha, pag-clarify pinagi sa atong programa nga Noda Veritas. Okay? Sige, salamat kinig yung titulo siyuta. Actually, murag nindot kay ni paminahon murag sayon na kayo nonaon na to. Pero budlay bigog kayo kay mag-follow up ta balik-balik, ingunan na napay kuwang i-comply pa nimo, napay transfer tax, napay clearance sa tax nga imuhang i-comply. Alright, dirita speak sa no kang asa taon sa unahon na to nini ha. Unahon na to si John ang musunod si Contrado Bunghay Lirupan. May hapon ni Marlon Malilong. Sir, may hapon sa si John Macas yung pauntana mao ni Noda Veritas, may Pasko akong idol na gwapo. Ganahan kay ko nana. Kay mura man og makadumdum ko ang akong mama ra may gasultin na nga sus pagkagwapo magyud ni Muloy. Uy nana ba? Human ana wa nagyud ko kadungog nga dunay nagdaig nako nga gwapo ko. Ikaw na dayon sunod John. Muna nga malipay gyud ko nga makadungog ko ingon ana bisan og talo-talo lamang. Okay, mayong Pasko nga ako idol na gwapo. Question nako. Sir Frank, unsay pwedeng mahatag nga benepisyo sa gobyerno para sa PWD? Ang uyuan manggod nako walay is PhilHealth og pag-ibig. PhilHealth og pag-ibig hapit na siya mag-senior. Kung PWD ang makatubag ning tanang nga pangutana nga mga benepisyo except kung ang LGU dunay separate nga program para sa PWD, no? Ang DSWD region ang makatubag dining tanan. Ilabi na kung mag-iskot ka sa benepisyo. Ang SSS nakadumdum ko nga dunay programa kanadto nga bisan og way trabaho pwede ka mamembro sa SSS. Now take note, kung ikaw panalitan gusto magpamimbro sa SSS, doon na ka may obligasyon. Ang obligasyon ni mo niya na, mao nga naa kay binuwan nga contribution o remittance sa SSS. Na ikaw pa'y gusto nga mag-angkon og benepisyo, niya ikaw pa'y mag-remit-remit. Murag lahi, no? Bakikaw kay tanaw, kay pangutanan ni mo unsay benepisyo. Na wa kitay benepisyo diha,
ang SSS makadawat lang benepisyo kung sigurado nga membro ka, empleyado ka, kay matagbuan doon na ka may obligasyon sa pagbayad sa monthly contribution. Mausab ni ang magakatabo sa PhilHealth o pag-ibig. Ang exception ini kung dunay balaod nga specific nga ang mga PWD sa tibok Pilipinas mahimo nga sila mamembro automatic sa SSS, unya dayong PhilHealth o pag-ibig. Pero atong timanan nga diha gid siguro sa balaod nga anging ipanday sa Kongreso, dunay specific nga terms as to the benefits to be received sa usa ka membro. Kay lahi biya ang regular nga member sa SSS, PhilHealth o pag-ibig. Kay sa akong pagtan-aw, I hope po ako masayop nga kini sila mga empleyado gyud. Ang PWD naapoy mga employed nga pilyo na unsa man ako baba na himo mang pilyo. Ang PWD na ipipila nga employed, na ang say pipila or saga dili employed, kay ang impresyon kanato gud kung PWD na naibikil nila, no? So ang ato mga employers magduha-duha sa pag-employ gumikan sa nahuptan ninyo nga disability. So ang programa or ang gobyerno must provide some sort of a program that will somehow directly provide og benepisyo ngadto mismo sa ato ang mga PWD. So meantime, John, kung mangutana ka, except siguro sa matawag na to nga mga financial assistance, other than this, wala na gyud. SSS, PhilHealth o pag-ibig. Diha mismo sa DSWD. Now, nag-ingon ko kaganina nga basin sa mga LGU. Ang mga LGU sama sa ubang mga syudad, no? Dili klaro din sa ato sa Dakbayan part. Dapat naa sila monthly nila nga support or butang talang pension ba atong itawag o unsa ba na programa, basta naagid unta sila madawat nga financial assistance gikan sa LGU, kay kini sila sektor sa atong katilingban nga angay natong pagatabangan. Ingon ana sa pagkakaroon na pangutan ako no ng imong amigo John, unsay nadawat niya sa syudad? Naaba ilang monthly allowance or allowance nga gihatag sa syudad sa Cagayan de Oro. Pautan adyon kay interesado sa kunini kay gusto na ko ning hisgutan. Ato paninglan ang syudad sa Cagayan kasadya ning takna dapit sa kahimaya ambot sa tunga kuan may pay jingle bells kay di gyapon kakahuman nibalik na. Nibalik Condrado Bunghay Lirupan. Yung siyang Nula Berita, Sir Frank, naabay right ang mayor nga muhatag og pasaylo sa mga traffic violators nga pila na ka years wa bayre. Multa. Kay base ni sa ako ang amigo driver from year 2001 to 2022 natingob iyang violasyon. Natingob iyahang violasyon. Awang sumpay nini ha. Murag 80,000 man siguro to. Gipaatin siya og hearing sa iyang kaso o gitagaan na lang siya kantidad na iyahang pagabayran. Murag naa lang to sa 20K. If di niya bayran, mapreso siya from 80K to 20K. Pangutana, mayor ba ang gahatag amnesty ani nila? Depende ni sa ordinansa. No? Depende ni sa ordinansa. Kung ang ordinansa nagsulti nga ang mayor adunay kagahom nga muhatag og pasaylo, pwede. Kalisod man kayo nga
ang gahumbya or ang katungdanan biya sa mayor mao itig patuman sa balaod. Ang balaod nga ipatuman sa mayor mao kanang mga ordinansa nga napalabang sa City Council. Di ba? So siya ay enforcer sa mga ordinansa. Lisod kaayo tan-awon og sudungon nga ang iyang ipatuman nga ordinansa siya rapod ang magsupak-supak ilabi na kunway mga kondisyones nga dugtong sa imong gipasabot nga pangutana. Pero kon dihang dapita sa kining matawag nato nga tono or tenor sa mga ordinansa nga nagtugot nga in case of financial incapacity of the driver who violated the traffic rules and regulation of the city, the mayor can exercise his necessary power, no, as a city mayor nga makagrant siya og kanabang amnestia etc. etc. Kung klaro ka na sa balaod, no, kung klaro ka na sa balaod, granted, walay problema. Lisod kayo paminaw nga ikaw pa in charge sa implementation sa ordinansa, unya ikaw pa gasupak-supak. Di ba? Pero nadunggan ako sa mga previous administration, bungas kaluoy, kining kunwa palagi ma-file ang kaso, kini na-file na magud ni ang kaso. O na-file na ang kaso sa korte. Kaya ang korte na may nag-ingon nga, ikaw do, kaya di ka magyud kabayad sa 80, 20 lang. O, bayri lang. Kay base magkanapod sa ordinansa. O, di ba? Pero lisod kayo kung magtumo-tumo ta nga, sige, okay. Problema, kuan ka na. Okay ka na, lugar. Pero ang ordinansa, way okay. Alison, malibak ta, masawayan ta nana. Oo. Basin o gitugot sa ordinansa. Diha sad, maayo kung gitugot sa ordinansa kay luoy biya. Kundi gid sila ka-afford. Kamo sa mga driver, hibaw ko, di man lang usa, duha nga gatos-gatos ang kaso ninyo, mga traffic violation, dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghan ninyo nga mga driver, ibawaan ko na. Pag binutan sad mo, okay, naay violation sa traffic, dili adtuan. Imbitado mo kay aron mahusay na, masitol na, mahadlok man mo, pero ay nalantaw pagpabuyag pon, dili magsupak-supak sa ato ang traffic rules and regulation. Ha? Sige. Alright. Melbourne Aturo Dumagpi. Noda Veritas. Sir Frank, hi and hello. Hello sir, si Mr. Melbourne. Sige ko kalit sa una sa duty. Napuno na among foreman. O wala nako tagae warning. Gipamtangan kog dismissal. Sakto ba ni sir nga wala nako nila tagae og due process or first or second offense memorandum? Makatarunganon ka man nga wala due process, sakto ka. Pero ato sabton ang atong mga circumstansya, ha? Kay nabalaka ba ko nini, panalitan mingon ka, nganong gi-dismiss man ko nga wa may due process nga imong hatag nako. Nya basig tubagkon ka po sa kumpanya, kanang imong pagkanunay absent do, gitagaan ba nimong due process ang kumpanya nga di sa ka mag-report, di sa ka magtrabaho? Wala man po na due process. Di ba? Pero kung sa legal nga mga pamaagi, ang due process kinahanglan yun atong ihatag og sakto. Meaning, you have to hear the side of the employee. The reason why ngano siyang absent. Pero kung ma-establish sa management nga ang imong pagka-late, ang imong pagka-late ba ning gibutang dere? Wala ako tagay. Pagka-late.
ang imong pagka-late kung habitual na murag batasan, murag kinaiya nga magsakit ang ato ang lawas kundi ta mahimong late, that is something wrong. You should be corrected. You should be corrected. And then you are not an asset anymore to the office or to the company. Nga naman, late ka man kanunay. Kay ba nga ako personal nga experience, doon ako'y kauban sa lain nga kompanya part, no? Ga away, ga sumbagay dito sa gawas sa opisina, kay dugay siyang girelibuhan kay late lugar silbi. Na dili man lang kadto once, makadaghan siya late. Unya ra ba, ang mag-incur og katong nag-empleyado nga late, manimaho ra bang ilimnon pag-abot sa ato pa nagtagay. Diba? Dili maayo paminahon part nga na late ka kay gapala milami ka dito sa gawas na kay trabaho imong gipasagdan. So bagut-bot ang isa nga nag-duty nga off na gud niya kay may date siya, may date. Oo. Sige siyang tanaw sa relo, sige siyang tanaw sa jeep nga munaog mao na ba ni? Di ra ba? Okay, mga yugbahog dito sa mga silingan nga naay kuan og namuhi og mga hayupan ay mga sobra-sobra. So sige siyang bagutbot pag naog niya na kay baklayon nun pamantong amo ang opisina among building, siguro ba mga 30 meters, no, gikan sa highway, o mga 30 meters. Pag naog siya na gihulbutan niya sa bakos. Human sumbagay ni sila dito sa gawas. Naka-op, hinay-hinay lang. Ato ning istoryahon, kay dili maayo ingon na ikaw sab, be on time. Dili man lang kas-akan nakasala nini. Giobserbahan ka man, sorry, okay, sige. Pero balik-balik man eh. Di na ni maayo. Oo. Luoy man sa itong mugawas na unta, dili ka gawas kasi gising tanaw sa relo. Bagut-but, tanaw siya sa relo niya, tanaw siya sa jeep nga munaog, ug mauna ba ni? Wa, gyud. Nasumbagan. Pero di man maayo ingon na gyud. Kinsa mo ganahan na. So kamo, nga naminaw din nga murag batasan nyo pag late, na mauna ni ang nadagatan. Mauna ning nadagatan. Balik sa question, makatarungan nun ba nga i-dismiss? Dili, makatarungan nun. Pero kung habitual na ground na nga either suspended ka or i-dismiss ka. Ilabi na kung habitual na. Nga naman, siyempre, isupak ni mo policy sa kompanya. Ang policy nag-ingon, be on time. Ang ikaw, di makagustog be on time. Late ka, late. Oo. Sakto lugar na. Kung ako'y employer, ako'y masuko ko. Ato ba yung sabot mauna? Nga paggahi-gahi ka man. Gusto ka nga maghimo kag kaguling mo policy, you have to separate from the office and then mag-establish kag lang opisina. Ikaw na dito. Magpalit-lit, tanaw na ito kung sa'y pagkabatio ni mo diya. Pareha pa nalitan na mo din sa radyo. O magpa-late ka, pwede man na dili ka mabantayan sa management, pero mga tao gawantay ni mo. O magmaritis na yun. Late si Frank, late. O kanang mga 20 minutes, 20 minutes. Okay lang na. Sunod adlaw malagi yapon. Late yapon, late. O, late. Maayo lugar imong dungog na na. Lisod, no? Maritis ka. Nainibawaan ako din nga sa usa sa mga intelligent katig paminaw. Siya si Frank, late ka gyud. Hunahunan ako. Wa mo kusukan malate kay naa ka sayo man ko niya sa opisina. Siya dili na akong ilanan. Madugay nga nig-plugging ang imong technician, wala ka pa. Siya wala ka pa. Ibawa na ko ay nagpamakak. Sige nga nig-plugging si Ricky kay buntang man.
dugay ka plugging, dugay siya plugging isa, wala ka pa, late ka. Kung sinanggo sining atong usa sa mga tigpaminaw, ako yung bantayan. Ang gusto niya nga pag human puli na dayon ta, magyaw-yaw na dayon ta, dili pa man kana pa may mga break diha. Oo, ikaw galing ha, purisyo ka sa ba. Okay. Si Melbourne to Aturo Dumagpi, no? Sige. Pero kining imuha tan-aw nako murag sweeping ra nga desisyon, tinuod ba ni nga wa katagay due process or first o second offense memorandum, pwede ka man makareklamo na ini. And take note, no, mahimo pug kang nga suginlan nga kung nag-claim ka og due process ang kumpanya sad mag-claim og due process. Naghatag ka bag due process nga sige ka mang late. O di ba? Inon niya na mag-away mo. So ang mag-arbitrate nini ang libor na lang gyud. Aro ga tanan official. Gikan ni Mike na kalaban akulan sa Dansulihon. Oo. A good PM Ultra Frank watching always sa among programa. Thank you. Di sa Dansulihon bay. Karon bag-o pa ko nakadawat og information. Kanang mga yuta diha, forested lands, kanang timberlands, no? Iya man as gobyerno. Pero nadunggan ko ha. Wa ko'y prueba ni nadunggan ko lang. Pwede ni nga maklasify yung marites. Na igabaligya, nasa igapalit. Unya, na kurat lang sila kinatituluhan. Something wrong. O ano moluso ka na. Dili na pwede nga mapanag-iya sa pribadong tao ang mga property nga iya sa gobyerno. Timberlands, mineral lands, national parks. Mao ni ang mga luna nga gipanag-iya sa gobyerno nga dili ma-appropriate privately sa mga individual. Iya gina sa gobyerno. Kay delikado kayo. Si Bako, panag-iyahon ninyo ng Mayon Volcano. Di ba? Siya ako man ng Mayon Volcan, wa mo pangkuyapin na. Dili na pwede. Basta nga ni timberlands. No? Dagat. Di na nimo mapanag-iya sa mga pribadong individual. Kanang foreshore land, kanang mga naa sa baybay, dili sad na siya pwedeng panag-iyahon sa mga private individual. Pwede, pero abang kamo. Basta ingon na inyo ginantimanan. Naamalagi dagang restaurant di dapitas opol nga nakabarog di as dagat. Dili na ila. Kay dili pwede mapanag-iya ang dagat sa pribadong individual. Gaabang kana sila sa DENR. Ambot og nangulikta basad ang DENR basin galibrehon sila. Hala. Ambot lang. Alright, gikan ni Laagan nga angkol. Angkol ni kang Junjun. Sir Frank Duda Beritas, question. Naalang ko'y gusto klaruhon sa pagpakasal. Halaka? Pagpakasal. Like sa huwis or vice versa. Or vice versa. Mauna ang huwis ay ang simbahan. Mauna ba? Wala may role na. Because kung huwis ang magkasal, wala problema. Gitugot na sa balaod. Wa may role diha nga kung makunang huwis, dili ka na magpakasal. Pero ang atong kostumbre, naiuban, nga kung magpakasala sila sa huwis, pakasal po sila sa pare. Wa may prohibition sa na. Tanawa ng mga artista, di ba? Naiuban diha nga pabilib sa ilahang mga asawa, pakaslanti ka. Dito sa simbahan, I love you, nanadayo, no? Nya sunod si man nagabuwag. Manang pait.
Diba? Walay role. Bisa ka ng atong mayor. Ang mayor, nakadugang lana by virtue of our local government code. Gitugot sila ni anak nga makakasal. So naana na sila. Kasal niya. Ang nakaayo na mo din unique ang amo ang kasal diri sa Cagayan de Oro. Kay magkun magpakasal mo sa mayor, na ay pakapin nga litson, na isa kasakong bugas, na ay wedding cake, na ay red wine, na apagikas, makamanangkong the only city nationwide, all over the country, who can offer this kind of services nga daghang mga incentive. Ato rang mayor din sa ato sa Cagayan de Oro. Ato pasalamatan si mayor na ana. O basta ka di lang mahurot ang kwarta din sa syudad, makahatag lang ta o makabayad ta sa ato mga tanang obligasyon or utang. O labi na nining ato ang mga bayronon standard nga wa sila wa kabayad ang atong syudad. Kanang mga uban pang mga obligasyon diha, sos Maria. Ambot lang, di na ko sulti kay basi mapulso niya kining atong programa. Okay, sige, salamat ha. Kung kasal ka kung kasal ka sa kasalanan ng bayan, kadyot lang ha. Kung kasal ka sa kasalanan ng bayan, 100% ba ni valid? Gitugot sumala sa balaod. Pero naiuban nga, dili sila ganahan ni kay di man sila makaluwas sa sala. Ang kustumbre sa ato mga karaan hantog karon kung simbahan ang imong pagasundon part. Seminaron ka, unya dayho mag-seminar, ipakumpisal ka, ipakalawat ka pa. No, kay para maluwas ang imuhang pagka makasasala ibabaw sa kalibutan. Na ay ingon na magyod ang kustumbre nato nganong ipakumpisal ka o magkalawat ka. Ang atong mayor wala na nanaoy. O kay galangan-langan na nya gihidlaw naglitson ng mga gipangkasal. So humano na nato detso niya pa iba. Ang nakanindot sa kasal sa atong mayor kay ipa-lips to lips pagod niya ang mga gipangkasal. Sige, lips to lips na pinapaka gyud ha. Mao na lagapak pat na dayon no. Mamay gusto ka ha. Mo nang nitabo karon. Niyo humanday mahubog sumbagon ning asawa. Jot. Alright, nala sige. John Rambo sa Mindanao. Kini kulba ni oh. John Rambo sa Mindanao. Kumbate. Gibutan niya dire kumbate. Gikan ni Soroy ni Libs, Nora Veritas. Sir Frank, if ever ma-terminate ka sa December sa imong kumpanya, like for major offense, example, pangawat, duna pa ba'y madawat anak nga 13th month? Naapagyapon. Kaya naka-render ka na mag-service, o pila ka buwan pananglitan, kinang nantagaan ka, kay mo manang balaod. Alright, Marlon Perin Malilong, nagpaybalo lang ko sa tanan kaparentihan sa mahilom o kabiling sa Dalirig Manolo Fortich Bukidnon o kaparentihan na sa Cagayan de Oro City. Usa may imong gipaybaw Marlon? Kulba ang sabtag unsa imong ipaybaw? Jot lang ha. Oliver Ampong Nalwal, Noda Veritas question. Kung filean og kaso ang usa ka congressman or senator, Sir Frank, bugat ba ni nga kaso? Pwede ba ni ikapreso na og walay piyansa? Kay akong nabalitaan nga si Representante Castro na filean og sa ethics sa complaint.
kung panalitan ambot nimong ipasabot kaso nga i-file sa korte, sila pwede masumbong. Munang naay mga congressman nga nagatubang og sumbong sa ombudsman. Naay congressman or senador nga nagatubang og kaso sa Sandigang Bayan. Sa laktod, kining imong ingon sa ethics committee, nakadungog man kunini, pero ambot og confirm ba kini kay basin og siwit-siwit. Diha mismo sa House of Representatives man ang gusto nimo ipasabot. Kini sila pwede maimbestigar pero walay formal nga charge sama sa korte. Imbestigahon lang sila sa ethics committee. Pero di ka ka-expect nga patas ang investigation sa ethics committee. Nga naman nga dili patas, sila-sila ragod na. Birds of the same feather flock together. So, dili na magkakitabo nga tinudon ang investigation. Maakwit ka na dayon diha diretso. Kung ikaw argebyado, gusto nimong isumbong for graft and corruption panalitan, file nimo kaso sa ombudsman. Ang ombudsman mao na dayoy mag-prosecute sa mga senador o mga congressman. Sila ang fiskalya. Ang sagad nga witness niya na kung graft and corruption ang i-file nga kaso sa senador o sa House of Representatives, mga congressman, ang mawitness niya na mao ang Commission on Audit basta graft and corruption. Kaya dito gihikay ang tanang mga detalye, records giunsa pag panapi, giunsa nga nakasapi o asa ba nakapaingon ang sapi sa gobyerno. So dito ang COA atol sa investigation unya or sa pag-file og kaso sa ombudsman ditong dapita sa Sandigang Bayan, ang mubarog na nga saksi sa pag-prosecute sa mga senador o congressman ang Commission on Audit. Okay? Basta sa graft and corruption. Kung panalitan, mga asawa na mag-file sa bana, ilabin na nining ato mga public official, nga naay mga kulukadidang kinsay gipaabot nimo nga lig-on nga witness. Ang driver kay magsinikuhay eksapa diha ni ma'am, ha? Samaday kajot lang ha. Arturo Assister, kajot lang ha. Murag nakadumdum ko one time kini si Arturo Assister. Okay, Noda Veritas, good noon Sir Frank. Naalang ko'y pautana may tungod sa akong real property. Patay na akong asawa. Bag-o lang. Advance Merry Christmas Sir sa imo Arturo Assister ni sa Bulwa, Cagayan de Oro. Wa ka may pangutana dire? Siya nga, Sir, naalang ko'y pangutana, nalimtan yan may tungod sa akong real property, patay na akong asawa, bag-o lang. Siguro ang bot ipasabot, unsaon ni pag settle ang mao nga property. Ikaw may compulsory heir. So ikaw ang manununod. So basig mao nang pangutana nimo, basin og ambot nimong ipasabot or basin doon na kailaing pangutana nga unsaon man ako ning property sa akong asawa, sir, nga wa mo ko'y labot kay exclusive property man kuno niya. Kanadto nga mo man nasulti niya buhi pa nga wa kuno'y apil ko, wa ko'y labot. Kanadtong buhi pa ang imong asawa, tinuod nga wa kay labot. Di ka maka-apil-apil sa mga exclusive property sa imong asawa or sa bana. Pero ubos atong balaod, kon mamatay na si bana or si asawa, doon na siya'y exclusive property. Ang bugtong makasunod niya na, kung patay ng asawa, si bana, bisan pa og exclusive property. Kung mamatay man panalitan si bana, naa siya exclusive property, ang bugtong manununod niya na mao si asawa.
Pero mintras santo buhay pa, wa mo hilab tanay. Siya unsa man na? Siya exclusive property ko ni. Wa kay labot, sutuod nakalimot ko na ni anak da. Ingon na nang imong dangatan gyud, labot-labot ka. Pero kung mamatay na gani, imo na na. Imo na na. Basig mao nang ipasabot nimo sa imong pangutana ha. No, si Arturo Sister. Wa man nimo matibawas og unsa imong pangutana dire. Si Soro Fam Tan is watching. Oy, mayong hapon or mayong buntag ninyo diha, no? Unsa ba? Mura man sunod-sunod latag oras sa Pilipinas kun wa ko masayo. So mao lugar ni, no? Ang mga pangutana diring dapita sa Facebook. Oo, kadiyot lang ha, basig doon ay pautana diri sa Pikas. Alright, Sir, good PM. Dako man di ay kaayo ang confidential fund ni BBM. Kadiyot lang ha. Saan na to ni ha? Nga, kuan magud ni kining dili man ako ni basta-basta og tagad. Dito ta makapaingon sa pulso kini nga mao nga pangutana. Ato ning tik-apon ugma, ha? Tik-apon ta na ugma. Ganina nakadawat ko og mga nagkalalaing contact number natong akong gihangyo nako sila nga kay wa na makoy contact number sa mga kahigalaan nato diri sa Funbok gapangabot. Apil na ang ato ang mga kandidato sa padayon Pilipino. Lipay kay ko, no? Kay one of these days ato ni sila ga interviewon. Pangutan-on nato sila ug unsa ba inyong tuyo nganong nangdagan mo. Di ba? Alright. Naatay 6 minuto sa di pa mudangat ang alas 4. Naginutong ko ni pangutana ha. Okay, ni ay pangutana nga palahi ko na ilabing importante nga pangutana nga common kaayo part pero daghan kayo nga nawala ni ini. Tungod dagi kay di man mo maminaw sa programang Pulso or diring dapita sa Noda Veritas. Panalitan, unsaon nato makanselar ang adverse claim, Sir Frank? Naunsa makining adverse claim? Makadagan ako nag-istorya og unsa kining adverse claim, di ba? Ang adverse claim mao ni ang imuhang claim tali sa usa ka real property or yuta nga nagtuo ka nga tipik ka nga nag-iya sa buong yuta but in truth and in fact gisipa ka, wa ka i-apil-apil nga buot hunonaon apil ka man unta, so nahikawan ka sa imong katungod sa pag-claim. So mag-file ka og adverse claim. One time naghiskot nako og unsa kining adverse claim, unsaon pag-file, ba? Nakadumdum mo? Unsaon pag-file? Diri na dayon ta sa pagpatangtang sa adverse claim. Atong timanan nga ang makatipig nini nga hipos og makadawat sa adverse claim mao ang Register of Deeds. Alright. So naa ka na may adverse claim dito. Unya tan-aw nimo na resolve na ang tanan nga mga claim nimo. Unsaon man nga makanselar ang adverse claim nga imong gi-file mga 1 or 2 years ago nga nasulbad na nining panahon na. Wa pa nilabot sa pagpatangtang na ng mga annotation diha mismo sa ato ang certificate of title. Sa adverse claim, halos mag-akaumao ang approach. Magpatabang ka lang sa abogado sa pag-prepare o petition for cancellation of the adverse claim. Aron sa ingon nga matangtang ang annotation dito mismo sa titulo sa yuta nga nakatago dito sa cabinet sa Register of Deeds. So, magpatabang ka, niya paghuman na ng abogado na mag-prepare niya na. So, human ni mo ma-file ang cancellation for the adverse claim diha mismo sa Register of Deeds.
Ayaw po pagduha-duha og hangyo sa imong abogado nga mag-file kamo og similar nga petition for cancellation of the adverse claim diha mismo sa korte. Sa ingon nga ang korte na ang mag-order sa Register of Deeds nga Mr. Register of Deeds, kansilahan na ning adverse claim, okay naman di ay. Oo. And so that copy of the decision be furnished to the office of the ROD o Register of Deeds. Impas. Ingon na nakasimpol. Similar to that, kaning uban nga mga reklamo ninyo sa yuta nga panalitan na ay notice of lease pendants. Alright? Pananglitan naka-subject na for kining extrajudicial settlement. Ibutang magyun ng mga annotation dia sa certificate of title. Kung kining mga butanga nasulbad na, na-resolve na ang tanan, kana nga procedure angay nato kana nga sagupon. Kini part pitsi-pitsi lang nga problema. Pero kung dili mo magpakabana, dili mo manimaan o di ninyo nitimanan, maignorante mo. Nya kung muduol mo sa abogado, mayingon din abogado, kini kay wa gini siya hanaw, dako-dakoon ginako ni pagpangayo. Ayo sabi ngunana. Oo. Lahi itong makaibaw, Torni. Unsa man, kuan ko Torni kining nahuman naman ang akong claim diha sa Register of Deeds sa akong yuta. Gusto na ko Torni nga maghimo ta og petition for cancellation. Ay kuyawan si attorney na. Kaya nga nakibaw siya nga ang remedy is petition for the cancellation of the adverse claim. Kuyawan. Ya, mo ba? O, sige, magbuhat ako ka na. Gamay-gamay yung tani, kaya nakibalo ra ba siya sa procedure? Okay, wala tingog pananugoras din sa ato karong kapag padaguban sa atong tolmanon. Thank you na lang, no? Karong alas 6 ang takna sa kagabion atong mabati din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tolmanon part. Ang naandan na to kadyota ha kay ako ning basahon ang importante kayo nga title or mga pagtulunan nga makutlo na to sa programang kalipay nga mulhotay karong gabi, no? Alas 6 ang takna sa kagabion uban ni Ma'am Girly. Ang pagtugyan sa atong kagalingon sa Ginoo dili sayon nagkinahanglan kini sa pagsalig o pagpaubos. Atong balikon ha, ang pagtugyan sa atong kagalingon sa Ginoo dili sayon nagakinahanglan kini sa pagsalig o pagpaubos. Alright. Sige, karong gabi ni ha, alas 6 ang takna sa kagabion uban ni Ma'am Girly, Gualberto Swan. Sa tanang mga naminaw sa ngalan sa atong kuyog karong hapuna uban ni Ricky Langga o ni Jet Barrientos, labaw sa tanan ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o number 1 Padayon Pilipino Aga Swan sa City Council din sa atong syudad. Magpasalamat mi sa inyong pagpaminaw og maayong hapon kaninyong tanan. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Kung wala kay pagsalig o pagtuo sa gugma sa Ginoo,